Tinanggap na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbibitiw ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Budget Secretary Amina Pangandaman. Kaugnay niyan, makakausap natin si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Yes, Pop J. Tinanggap na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ang pagbibitiw sa pwesto ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Nagbitiw sa pwesto ang dalawang opisyal dahil sa delikadeza matapos makaladkad sa usapin ng anomalya sa flood control projects. Nagpasalamat naman si PBBM sa dalawang opisyal sa ginawang pagsiserbisyo sa kanyang gabinete. Binanggit ng Pangulo ang steady leadership ni Bersamin at dekadang legal wisdom na dinala sa palasyo. Voluntaryo din daw ayon kay Castro ang paghahain ng resignation ni Bersamin at Pangandaman. Para masiguro naman ang continuity o pagpapatuloy ng agenda ng administrasyon, mauupo si DOF Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary. Binigyan din ni Castro ang matagal ng karanasan sa policy making ni Recto na makatutulong sa pag-upo niya bilang ES. Si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go naman ang bagong mauupo bilang DOF Secretary. Ang DBM, pangungunahan na ngayon ni Undersecretary Roland U. Toledo bilang OIC. May extensive at technical expertise daw siya sa pagbalangkas ng pondo. Sa tanong naman kung may aasahan pa bang balasahan sa gabinete, sinabi ni Castro na mas gugustuhin ng Pangulo na magbitiw na lang sa pwesto ang mga opisyal kung alam nila na dawit sila sa korupsyon o anomalya bilang delikadeza. Nilinaw naman ngayong araw ng palasyo na nananatili sa pwesto ang anak ng pamangkin ni Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na direktang idinawit ni dating House Appropriations Committee Chairperson Saldico sa anomalya sa flood control. Sabi ni Castro, itinanggi o idinenay na ni Bersamin ang alegasyon. Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.